Guys, today's vlog nga pala namin, no? I-share ko naman sa inyo yung naging status ngayon ng mga DMW. Ano ba yung DMW? Department of Migrant Workers, no? Guys, today's vlog nga pala namin, no? Kasi nga, nung last Sunday, kami, no? Nag-park kami ng mga anak ko, nag-bike kami doon. Nag-enjoy sila kasi binigyan ko talaga sila ng break kasi nagkaroon sila ng long weekend vacation. Ayun nga guys, no? Dito kami, nag-bike kami ng mga anak ko mula doon sa bahay kasi ito yung request nila sa akin na nakarampa. Kaya pinagbigyan ko sila mag-bike. Yung mga anak ko nasa likuran ko. Bike tayo. Na tayo dyan. Like, malayo-layo din itong binik namin kaya medyo pinapagod yung mga anak ko. Hindi naman sila sanay na nagbabike. Bihira lang silang sumama sa akin ng malayo ang bike. Madalas lang sila nagbabike sa park. Hindi nakasama si Buntis kasi hindi naman pwede magbike yan. Enjoy nila. Kasi nung last time na pumunta kami rito, wala kaming dalang bike. Nag-walk lang talaga kami sa sakyan. Yan. Malapit lang to sa tinitirhan namin. Kaya sabi nila, bike daw kami mula dun sa bahay. Huwag daw kayo magdala sa sakyan. Yan nga pala yung bunso ko si JJ yan. Kami. Napitan ko sila kasi sabi ko huwag silang masyadong magbike ng walang helmet. Kasi nga mahigpit din dito, no. May ma-accident yan. Talagang responsibility ng parents yan pag na-accident yan. Walang helmet yung bata. May required talaga dito mag-helmet yung bata pag nagbabike. Nilapitan ko rin si Alex kasi sabi ko wala kang helmet. Napansin ko lang doon sa video kanina, sabi ko parang walang helmet to. Ayan. Basta fast. Ang ganda kasi ito kasi pa-oval yung pababa niya, pa-oval siya, pa-U-shape kaya gusto nilang magbaba taas dito. Sabi ko wala kayong helmet. Hello. You saw my face when I was just trying to be funny. And I was pretending I was going. Time check nga pala. Mag-8 o'clock na ng gabi rito, no? Kasi pag rito, pagka spring, summer, mahaba talaga yung day ngayon dito sa Canada. Kaya mapapansin nyo, ayan, palubog pa lang yung araw, alas 8 na ng gabi. Ngayon, ang today's vlog natin ngayon, i-share ko naman sa inyo yung naging status ngayon ng mga DMW. Ano ba yung DMW? Department of Migrant Workers, no? Yung naging status ng mga student, international student na nag-apply dito, na galing Philippines, nagigpit na ngayon si DMW para sa kanila. Ayun nga. Sa ano lang naman yun, sa Philippines lang naman yun. Yung sinishare ko ngayon, sa Philippines lang yung naging status nila. Kasi nga, nagkaroon sila ng issue about dun sa pagbabakasyon nila sa Pilipinas. Na pagbalik niya rin dito, nagkaroon sila ng problema kasi ang daming hinihiling requirements sa kanila. Pinapaprovide na requirements ni DMW nga. Short ko na lang, no, DMW. Wala namang problema pagpasok sa immigration kay Canada. Kaso, yun nga lang, pagbabalik kayo, paghaharangin kayo dun sa airport natin. Kasi dun yan sa airport natin eh. Kasi kawani ng ahensya ng agency ng Pilipinas yun. Kaya
doon pa lang, haharangin na kayo, hihingan kayo ng mga ganong requirements. Ano yung mga requirements na hinihingi nila? Yun nga, na pagbalik nyo ng Canada, is dapat meron kayong ipoprovide na trabaho para sa kanila. Ibig sabihin ng trabaho na yon, bawa si employer, pagpunta nyo ng Canada, siyempre, pag nag-international student kayo rito sa Canada, meron kayong trabaho, di ba? Na nire-record, pwede naman kayo magtrabaho. Kaya, nire-record ng DMW na kailangan pagbalik nyo ng Canada kasi nagbakasyon kayo for emergency lang, di ba? Nire-record ng DMW na kailangan may present kayo na job letter or job offer o kaya letter galing doon sa agency nyo kung sino man yung nagpapaalis sa inyo na meron kayong trabaho pagbalik dito. Kasi nga, yung sa last vlog namin, di ba, pinag-usapan natin yung sa last vlog natin, yung mga nagiging issue rito sa Canada about dun sa mga international student, no? Nagsasuffer sila kasi nga sa expenses. Kasi lahat naman may crisis, di ba? Sa mga way back namin ng mga vlog, in-explain ko doon ano ba yung mga crisis na meron si Canada ngayon, di ba? Taasan na nga lahat ng mga rentals expenses, di ba? Mga bilihin, mga groceries. Kaya ni-required siguro yon ng ahensya ng Pilipinas, ng DMW, para dun sa mga international students na babalik dito sa Canada, ng mga nagbakasyon lang sila, saglit. Yun nga lang, ang naging problema kasi sa sobrang dami ng requirements na hinihingi sa kanila, nagiging hassle. Yun ang kinocomplain ngayon ng mga international student na nagbabakasyon galing Pilipinas. Nagiging hassle sa kanila, especially yung mga napanood ko sa balita, no? Umuwi lang siya doon kasi meron siyang inasikaso tara doon sa mom niya, nagkasakit, ganyan. Siyempre, alam mo naman tayo, family-oriented ang mga Pilipino, di ba? Basta ganyang emergency, uwi talaga yan. Kaya yun, inasikaso niya, malayo sa kanya yung POEA, di ba? Sana kung nag-provide si DMW, dapat meron silang parang para bang extended agency na para tumulong doon sa mga malalayo. Kasi sabi niya hassle daw sa kanya yun kasi nanggaling pa siya sa Bohol, di ba? Sa ibang province ng Philippines. Kung pupunta pa siya ng city sa Manila, hassle nga naman sa kanya, babiyahe pa siya, di ba? Sana magkaroon sila ng ganong extended agency na para tumulong sa mga malalayo na kailangan nila makapag-provide ng ganung mga requirements, di ba? Wala namang problema yun kasi talaga makakatulong yun, especially sa mga international students sa atin sa Philippines, no? Kasi nga, magiging ready sila pagbalik nila rito sa Canada. Magiging ready sila sa mga ganung mga crisis na ma-experience sila, di ba? Yun lang guys, sinishare ko lang sa inyo para at least kahit paano maging ready tayo sa mga ganyan no? Sa nagiging crisis ng mga international student dito, siguro nagigpit sila. Pero mas maganda na yung ganun, mahigpit. Alam ko, hassle yung mga requirements. So, yun nga lang talaga, mas maganda na yung ganun. Kasi at least, kahit paano pagbalik nyo rito, papakita kayo dun sa DMW sa immigration natin, sa airport, na meron kayong babalik ang employer dito. At least, meron kayong masusustain sa mga expenses nyo. Especially sa mga groceries expenses and rental expenses. Yan lang guys, maraming salamat na sana nakakuha kayo ng konting info, no? Short info lang yan para sa sa mga international student na galing Philippines, ha. Take note, pang Philippines lang to, hindi to sa lahat ng country, ha. Sa Philippines lang to. Kaya maraming salamat. Thank you. And bye-bye. Don't forget to subscribe, like, and share, ha. Bye!